Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, "Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Shaphan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, "Isanggunin ninyo ako at ang buong Juda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito." Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Juda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa punong dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Las Piñas City. Tara,
pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay June 26 at pinagdiriwang ng ilang mga komunidad dito sa Simbahang Katolika ang paggunita kay San Jose Maria Escriva de Balaguer o si Saint Jose Maria Escriva. Siya po ay isang pari na Espanyol at itinatag niya ang personal prelature ng Opus Dei. Siguro marami tayong naririnig na mga chismis at mga fake news at kung ano-anong intriga tungkol sa Opus Dei. Pero sino nga ba si Jose Maria Escriva? Una, siya ay isang simpleng pare. Siya po ay pinanganak sa kanyang mga magulang sa Espanya at sa murang edad, nagkaroon ng pagnanais sa puso niya na magpare. Dala ng isang karanasan na isang snowy night nang siya'y nakadungaw sa bintana ng kanilang bahay, nakita niya na may isang monghe o fraile na Carmelite na naglalakad sa kalye. At napansin niya itong fraile na to ay naglalakad na walang sandalyas kundi nakapaa. At iniwan nitong fraile ang kanyang footprints sa snow. Dahil nakita niya yung footprints nitong fraile sa snow, nagkaroon ng feeling si Jose Maria na katulad ng frailing ito, siya rin ay inaanyayahang mag-iwan ng tanda sa mundong ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos bilang pare. Siya po'y namuhay bilang isang simpleng seminarista, simpleng pare, pero merong isang thought na bumabagabag sa puso niya. At ano yun? Naramdaman niya na hindi lang pare, hindi lang mga religious ang tinatawag sa kabanalan. Kaya nung isang araw, mga October 2nd, 1928, kung di ako nagkakamali, sa kabila ng kanyang pagre-retreat, bigla niya na-realize na yung kanyang buhay bilang pare, yung pagiging chaplain niya sa mga madre, chaplain niya sa ospital, pagiging pari na naglilingkod sa mga parokya sa bayan o sa probinsya, na-realize niya na tinatawag siya ni Lord para ipahayag ang isang bago na lumang turo. At ano yun? Lahat ng tao, anuman ang iyong estado sa buhay, ay tinatawag sa kabanalan. Hindi lang pare, hindi lang religious, pati doktor at nurse, pati engineer at arkitekto, pati teacher at estudyante, pati tatay na nagtatrabaho at nanay na nasa bahay na nagtitake over sa gawaing bahay, lahat ay tinatawag sa kabanalan. At ano tong kabanalan na ito? Una, ito ay kabanalan ng pakikipagkaibigan sa Diyos. Ang foundation ng spirituality ni Saint Jose Maria ay friendship with the Lord. Na ang Diyos ay hindi malayong nilalang, malayong espiritu sa buhay ng ordinaryong tao, kundi ang presensya ng Diyos ay malapit sa ating puso at nararamdaman natin sa Eucharistia, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi pati rin sa mga gawain natin araw-araw. To the point na ang presensya ng Diyos ay bumabalot sa bawat araw ng buhay natin at tayo inaanyayahang makipagkaibigan, magkaroon ng close relationship sa ating Panginoong Jesus. Friendship with the Lord. Ikalawa, our relationships should lead us to the Lord. Ikaw man ay magulang sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ikaw man ay boss sa iyong kumpanya, sa mga nagtatrabaho sa ilalim mo, sa mga kapwa-trabahante mo, mga kapwa-trabahador mo, mga colleagues mo sa trabaho o sa iyong karir, o simpleng mamamayan ka lang, ang bawat pakikipagkapwa-tao ay dapat magdala sa Diyos. Kaya tinuro ni Saint Jose Maria sa mga una niyang followers, makipagkaibigan kayo, makihalubilo kayo. Hindi kailangan na rektang turuan mo sila, rektang anyayahan sila maging parte ng grupo natin. Hindi. Dapat sa ating pakikitungo sa kapwa, maramdaman ng tao, ay kilala nitong taong ito si Jesus. Ay malapit ang taong ito sa Panginoon. At sa ating pakikipagkapwa-tao sa kanila, lumalapit sila sa ating Panginoon. At ikatlo, ang nais ituro ni Saint Jose Maria, ang bawat gawain natin ay bahagi ng panalangin natin. Mahalaga ang panalangin. In fact, si Saint Jose Maria Escriva, tinuturo niya sa mga followers niya na mag-devote lagi ng
portion ng araw para sa panalangin sa Panginoon. Pero ang panalangin dapat nag-overflow yung grace ng panalangin sa gawain natin araw-araw. Kaya ka nag-aaral ng mabuti o nagtuturo ng mabuti, kaya ka nagtatrabaho ng maayos, kaya ka namumuno ng maayos, ay hindi dahil lamang matalino ka. Hindi dahil kakayahan mo lang yan, kundi yung grasyang natatanggap mo sa Panginoon, mula sa Panginoon, sa panalangin at sa sakramento, ay dumadaloy sa ginagawa mo araw-araw. If we do things with excellence, if we do things well, it is fruit of our own communion and our own friendship with the Lord. Ang paglilingkod o pagtatrabaho ay kaakibat lagi ng pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man ang gawain natin araw-araw, ano man ang iyong mga pinagkakaabalahan ngayon, ilapit natin sa Diyos ang mga ito at sana dalhin din tayo, akayin din tayo nito sa daan ng kabanalan. Kaya manalangin po tayo. Panginoong Jesus, pinili mo ang iyong pari na si San Jose Maria para ituro sa maraming tao na ang kabanalan ay para sa lahat. Tulungan niyo po kami, una, na lumago kami at maging mas malapit sa iyo, maging tunay na kaibigan mo, Panginoon. At nawa sa pagkakaibigan namin sa iyo, kami ay maging mabuting kapwa-tao at maglingkod ng maayos bilang pagtugon sa bawat grasya at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng panalangin na aming Inay Maria at ni San Jose at lahat ng mga anghel at mga banal, naway lumago kami sa kabanalan katulad mo, Panginoon, na siyang nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayong June 26, Memorial of Saint Jose Maria Escriva dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Shout out po sa lahat ng mga members at cooperators ng Personal Prelature of Opus Dei at ng Priestly Society of the Holy Cross. Katulad ng tinuro ni Padre sa atin, sana tayo ay maging tapat sa ating tungkulin at nakasentro lagi sa pagkakaibigan natin sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ugaliing tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Parañaque. Shalom.